So yun po mga kalangga, mga kababayan, welcome back sa ating munting channel, ang Alex Librada Vlogs. Ayan, nandito tayo sa area ni Dudong Ruel sa kanyang farm, no? At ito yung napakasarap sa mata, no? Kakaani lang nila ng palay, tapos nandun na yung parte ni Dudong. Hindi namin siya makarga kasi dalawang sako pala siya, no? Okasyonan na lang yan, no? Kung may makuha tayong hauler para magawa nating ano yan, maging bigas, no? Maging bigas. So napakasarap sa pakiramdam, no? Kapag dito ka tumambay, no? Ang lawak ng taniman, no? Ang lawak ng taniman, guys. Kung dito, ang dami nating matatanim dito, no? Sabi ko nga, kung ako lang siguro titira dito, ang dami kong produktong magagawa, no? Ako lang ang nakatira dito. So ngayon, guys, bago tayo uuwi ay ano muna tayo, bisita muna tayo sa ating mga pananim, no? Kasi dito, salamat po sa Darak with Rachel Charity Squad sa kanilang pagbili ng ano yan, pananim, no? So kay Ate Nilsi, no? Headed by Ate Nilsi, grabe. Napaka ano po ni Ate Nilsi kasi probinsyana rin po si Ate Nilsi, no? Probinsyana din po siya at alam niya po yung mga dapat itanim na mapakinabangan kasi yun po sa kanila, ang dami nilang prutas, no, sa lugar nila. So dito, ito ginastusan kasi nila ito. Masalamat kay kuya kasi nung time na dadalhin na natin itong mga pananim dito, bali nagkaroon tayo ng ano, no, yung pagpunta natin ng bukid noon, kaya si Justin yung inatasan ko dito na madala, tapos may tanim ka agad, no? So thank you po sa inyo, Ate Nilsi Pauya sa Darak with Rachel Charity Squad. Maraming salamat po sa inyong binigay na pananim. So ito, alagaan na lang natin, no, bunuhan para magiging maayos. Kapag ito namunga, kita na natin ang ating pinaghirapan. Alright? Tingnan nyo po. Mangga, no? Ilan yung puno yan? Isa. Maulan na po, no? Dalawa. Yan, o, tubo na siya. Dalawa. Tatlo. Tapos apat. Ito daw po yung pinaka boundary, sabi ni kuya, no? Yung pinaghilirahan ng mangga na yan, ito daw yung pinaka boundary. Ito na yung iba na may-ari dito sa gilid hanggang sapa. So ang kahoy na malaki, yan yung lawaan na yan, nakuha nila, hindi nasakop kay Dudong. So ito yung pang-5 na mangga, yan. Tapos ang karugtong yan, yun na yung mga langka, no, papunta doon sa baba. Langka at ano pa langka at yung bayabas, no? Bayabas ito, wabas yung ano, bayabas, isang hilera rin siya, no? Magmula doon sa kabila hanggang tumbok doon sa puno ng niyog, no? Tapos isang hilera yung kalamansi, no? Ito na siya, oh, ang ating kalamansi. So abono lang ang kulang nito, guys. Ayan, oh, tubo na siya. So ipapalinis natin yung puno, tapos aabunuhan, no? Isang hilera rin po mula rito hanggang doon sa may bakod, no? Tubo na siya lahat, no? Abono na lang ang kulang nito. Kung dilaw-dilaw yung dahon niya, oh, hindi nakapenetrate. Ito malinis siya, oh. Green na siya kasi malinis, di ba? Oh, green na yung dahon. Ganda tingnan, no? Pagka malinis na siya. Ano yung karugtong dito? Kalamansi. Yan. Oo, ito, oh. Diba? Green na green yung dahon. So ano na yan, kailangan na lang ng ano yan,
abono. Tapos yung ating avocado, ayan, nabali, tumubo ulit, no? Avocado. Tapos yung bakod ng kubo, napaikutan na siya ng Madridi cacao, no? Madridi cacao. Andito na yung ano, purple na bayabas, tubo na siya, purple na bayabas. Tsaka ito, alam ko kung saan ka galing, nag-deposit ka. Akala mo bibidyoin sana kita. Yan, purple na bayabas, oh. Yan. Tapos yung ating hinilirang kalamansi dito, ay grabe, nalunod ng damo, no? Merong isa doon. Ito na siya, yung hiniliran nating kalamansi, yung una. So. Tapos ito, kailangan ng abono, no? Tapos ito, di ba ganda na niya, oh. Musad na siya, maganda na, matalbos na baga siya, no? So kailangan natin abunuhan yan. Tapos yung ating avocado, mayroon dito isa, buhay, oh. Buhay na buhay ang ating avocado. Nilinis ko na yung puno niyan. Yan. And then doon ako sa baba, tingnan ko yung ano doon, kasi diba maulan po, maambon. So hindi muna tayo uuwi kasi yung mga nilinis ko, lalagyan ko na siya ng abono. May abono na kasi dyan, nakaabang, no? Meron na dyang abono, abonuhan ko yan. Tapos ang natira dyan, no, dahil hindi man natin magawa yan ngayon kasi ano na, pahapon na ngayon, at hindi tayo nag-okasyon dito para magbabad ng buong araw. Ito po, nilinis ni Ate Lisel. Ayan, may tanim po siyang sitaw dyan, no? May tanim siyang sitaw. So yung rambutan natin, Ate Nilsi, ito, yan, dito nila tinanim rambutan. So, hindi ko alam kung saan yung iba, no? Dito yung aking durian, yan, kulay dilaw ang dahon ng aking durian, kulang ng abono. Anong nangyari sa aking durian? Abunuhan natin. Nilinis ko na rin yan kanina, yung puno niya. Puno lang muna yung nilinis natin. Tapos meron akong isa dito, kasi dito ko siya tinanim sa bangin, no? Kasi ang purpose dito, pag lumaki, nakakatulong din siya para mapigilan yung lupa. Katulad yan, gumuho po yan dyan, oh. Yan, malapit sa kubo. Tapos yung durian ko natumba, yan, nilagyan ko siya ng poste, pinustihan ko siya. Yan na siya. Ayan na yung ating durian, guys. Gaganda na yan, no? Sana wag bumitaw yung lupa dito, kasi ano na, may mga puno naman na doon, no? Si Justin nandun, no? Yan, mataba yan kasi lahat ng protina na ano dyan, nasa salo niya, no? So yun, balik tayo dito. Meron pa akong kapakita dito. Grabe yung durian to, dilaw, variety siguro to. Dilaw talaga yung dahon, pero hindi po yan ganyan dapat, no? Abunuhan natin para maging okay yung kanyang pagtubo, no? Then dito, madulas na siya, guys, umuulan kasi. Need na natin mag-bit-bit ng ano, yan ang rambutan nila, oh. So tumubo naman siya lahat, no? Kailangan lang malinis. Uy, andito pala yung mangustin, no? Nalunod ng ano, naitanim na rin pala yung mangustin, no? Sa dalawa. Yan, nilo, tumubo na yung mangustin, no? Nagtalbos na baga, oh. No? So kapag tumalbos yan, ibig sabihin umugat na yan, no? Kailangan lang malinisan para makasipsip ng protina.
Yan oh. Yung ating mangustin, no? So yun ang ating mga tanim lahat, no, naitanim na pa lahat. Ngayon ang gagawin po natin ay suhulan si kuya, no? Suhulan si kuya Balagun. Si kuya Balagun yung bansag niya, Kuya Balagun yung kanyang bansag. Ay grabe, ganda ng tubo ng sitaw ni ate oh. Ganda oh. Sitaw. Babayaran natin si kuya, yung asawa ni ate Lichelle, para maglinis yan din, malinisan, tapos malagyan ng abono, no? Maabunuhan. Sensor. Waterproof pa na yun. Ang ginagawa niyo dyan? Ha? Anong ginagawa niyo dyan? Nagpapaulan kayo? Ha? Papaulan kayo dyan? Ha? Ang pinaka-importante dito guys, no? Malinis muna natin siya, tapos malagyan ng abono. Yan ang pinaka-importante doon. Tulad nito oh. So meron akong isa doon na nalunod na. Linisin muna natin bago natin lagyan ng abono, para pag sunod na balik natin, okay na siya, no? Goods na siya sa sunod na balik natin, diba? Rico, ang dami nil. Kulang na lang ng linis at saka abono, no? Para gumanda siya, no? Meron akong lilinisin isang puno muna bago ako maglalagay ng abono. Tapos yung mangga kasi pagka nilinis natin yung puno, kailangan nakabungkali natin yung palibot, no? Para hindi siya maano ng damo. Tapos siyempre inaabunuhan yan, no? Hindi ko alam kung anong variety ng mangga ito. Baka Indian Mingo ito, no? Hindi natin alam itong variety ng mangga na to, kasi binili lang po yan ni Nilsi sa online, tapos dineliver na lang dun sa kubo yan. So wala akong idea kung anong klaseng mangga yan. Ang pinakadabis talaga ng mangga from Mindanao, no? Yung nakabading din naman yan, pero hindi ko alam kung anong klaseng variety na mangga yan, no? So wala tayong idea dyan. Malalaman lang natin yan kung ano ang kalalabasan ng bunga niyan pagdating ng panahon, di ba? Ganun. Susuhulan lang natin si kuya para malinis yung mga puno, tapos malagyan ng abono, no? Maabunuhan siya, kasi yung santol dito niya pala tinanim at inil. Ang taba oh. Santol po, no? Tapos ang partner niya ito, isa ito, santol. Hindi ko rin alam kung anong klaseng santol yan, no? Native ba na santol yan, or ano ba yung klaseng santol na yan? So malalaman na rin natin yan pagka namunga, no? Kasi in order po yan ni Ate Nilsi. Hindi ko po alam kung anong, hindi ko nakita yung variety lahat. Tapos yung mga langka doon, hindi ko alam kung langka ba yun, kasi parang marang yung dahon. Pati si Ate Liti, no? Hindi sa maniwalang langka yun, no? Pero tingnan na lang natin kapag namunga. So mayroon pa akong 12 pirasong rambutan doon, durian, tapos marang, 11 pirasong marang, ay 10 puno. Tapos yung suha ng Davao, no? Dito rin natin dadalhin kasi wala man tayong mataniman doon, no? Wala rin akong mataniman na area doon. So dito ko rin dadalhin yon pagka may time ako na ano ko talaga yon, no? Na okasyonan talaga natin dito. Kaya dito talaga pinakadabis, no? Kasi balang araw, no, parang magsilbing alaala ni Dodong Ruel sa atin na sa pagiging kasama natin si Dodong, o kasama tayo kay Dodong,
ay mayroon tayong maiiwang alaala, no? Maiiwang alaala or remembrance sa aming samahan na mapapakinabangan sa lahat, no? Na hindi man sa amin, sa magiging anak, no? Sa magiging anak namin or sa magiging anak nila Dudong, no? Yung makikita baga, no? Babanggitin nila sa nila, ay tanim ni Kuya Alex yan, no? So alaga ni Kuya Alex yan nung nandyan, no? Di ba? Isa sa alaala, no, natin sa mga susunod na henerasyon, no? Yun, ganon dapat, di ba? May pakinabang, no? Kasi kung pinabayaan lang natin yan doon, so sayang po, no? Worth 8,000 pesos. Hindi pa kasama yung gastos dyan na paghatid dito, abono, bayad kay kuya, no? So naglalaro po ng 10,000 pataas, no, yung gastos nila Ate Nilsi dyan. So sayang po pag hindi natin pahalagahan, di ba? So need natin siyang halagaan para magiging produkto siya pagdating ng araw, o di ba? Ganoon. Tapos yung avocado, pag lumaki yan, napakagandang puno yan, musbong yan dyan. Tapos magiging malilim yung paligid ng kubo, o ganon. Ngayon maglilinis tayo, tapos abunuhan ko tong ano ko dito, abunuhan yan, o. Linis ko na yan, lalagyan natin ng abuno para makapenetrate yung ugat. Ito, alright.
Ayan po mga kalangga, mag-aabono po tayo kasi medyo ano po yung ating kalamansi, no? Tataba na yan, tataba na yon, tataba na yon, aabonuhan na natin. Alright, grabe, ganda, no? So ito lang muna yung susurvive ko ngayon kasi yan, oh. Alright, absorb yan, abono, complete po ito guys, complete, no? Kailangan nating abunuhan, ano? Malinis na siya. Grabe. So sana ma-absorb niya yan. Tapos tataba na to. So lahat po ng puno, lahat po ng puno na to ay ipapalinis ko po ito, no? Tulad nitong mangga, mabilis lang po ito, no? 3 years lang po ito guys, mamumunga na po ito, no? Inaawat lang to pag namunga kapag hindi pa masyado malaki, no? Tulad nito, kapag nalinis yan, dyan nabungkal yung palibot, tapos lalagyan mo ng abono, bibilis yung ano ng ugat, no? Isang hilira po yan hanggang doon sa dulo sa baba. Tapos yung bayabas, hindi ko alam kung anong bayabas yan, malalaki ba yan or anong klaseng bayabas yan, no? Tapos lalagyan natin yung mga nalinis ko na puno, no? Na kalamansi, ito, oh. Yan, ganyan dapat para pag naglagay tayo ng abono, ma-absorb niya kaagad, no? Ma-absorb niya yung abono. Tapos itong ating avocado, tapos meron tayong durian doon na naninilaw, no? So makapagbayad tayo kay kuya ng pangpalinis dyan, tapos maabunuhan siya. Ganda ng tingnan yan, no? Ganda na siyang tingnan. Yun, may tanim silang sitaw, oh. Sitaw, ganda, linis. Tanim ni Ate Lisel, no?
Sipag po si Ate Lisil. Sipag. Tapos yung ating mga nilinis dito. Siyempre ito. Rambutan. Rambutan yan. O rambutan. Ay, grabe. Papalinis na lang natin yung ano kay kuya. Wala na tayong oras. Hapon na po ngayon. Bayaran na lang natin si kuya pagka nakasahod tayo. Pagka nakaluwag-luwag tayo, budgetan natin si kuya para malinisan yung mga puno ng prutas. Tapos yung durian, isang hilira rin yun dito, yung durian na sinidling ko. Ito po yung suha o suha. Hindi ko alam kung anong klaseng suha yan. No? Isang hilira din po yan dyan hanggang doon. Pero hindi ko alam kung anong variety suha yan. Yung 5 piraso ko doon, ay 4 na lang pala kasi binigay ko yung isa. Yun po yun, tested yun kasi suha ng Davao yun, no? Napatubo ko siya. Suha ng Davao. So itong mga kalamansi, kailangan matanggal ito, no? Grabe. Yan. Ito, kailangan masidling ito. Yung gawa ni Ate Liti noon. Meron na akong tinanggal doon. May ugat na siya. Tapos isang hilera rin ito, no? Kalamansi ay bali dalawang hilera. Dami. Ito siya, oh. Kailangan malinisan tapos maabunuhan, no? Para mabilis mag-spread yung kanyang ugat. Grabe. Ganda nito pag umangat ito, no? Pag umangat ito lahat. Ganda nito. Tingnan. Produkto ito. Pag natsambahan natin yung mahal ang kalamansi, pira ito, no? Yan, oh. Kailangan lang talaga siyang malinis tapos maabunuhan, no? Pag naabunuhan yan, lalaban yan, no? Lalaban. Ito, isang hilirang bayabas. Hindi ko alam kung anong klaseng bayabas talaga ito. 1, 2, 3, 4, 5, no? 5 bayabas. So tingnan natin kung pagbunga niyan, kung maganda ba ang bunga niya, lalo na tong mangga na to, no? So abuno ang kailangan, saka malinis yan ang palibot ng puno, no? Para lumago. Yan. So yan, yun lang muna ang ating nagawa ngayon, no? Yung ating mga kalamansi. Pagka yan po ay nagpenetrate na at yumabong yung kanyang sanga niyan, yun na yun, no? Maintain na lang natin yung abuno niyan para pag namunga yan, o di harvest na tayo ng harvest, di ba? Ganun. So hanggang dito na lang muna, guys, no? Maraming salamat sa inyo at uuwi na kami at makulimlim po, umuulan po, no? Kailangan makauwi na kami. Ako kami buhusan ng malakas na ulan dito sa ni Dudong farm, no? So thank you po sa inyong suporta. Salamat po sa lahat ng suporta at pagmamahal po ninyo sa amin, no? Sa aming mga upload video. Salamat po. So ito po sa farm ni Dudong, no? Kailangan pagpunta natin dito may pakinabang tayo, mayroon tayong accomplishment magagawa bago tayo umuwi. So yan, at ang ganda na tingnan yung mga
Madrid cacao na ginawang bakod at tumutubo na siya, no? So yan yung kubo, no? Masiglang masigla kasi may nag-aalaga. Ganon din yun sa tanim, kapag inalagaan masigla rin siyang tingnan. O ha, di ba? Ganon. Okay, bye bye po and God bless, at mag-ingat po tayong lahat saan mang sulok tayo ng mundo naroon. Lagi po tayo mag-iingat, o ingatan po tayo ni Lord sa lahat ng oras, mga kalangga. Bye bye po, and to God be the glory sa ating lahat. Bye bye, I love you all.